para sa pagpapatuloy ng imperyalismong Amerikano. Ating pag-usapan ang kasunduang Bates, 1899. Ano ang kalagayan ng Pilipinas noong 1899? Sa taong ito, nagaganap na ang digmaang Pilipino-Amerikano habang naikipaglaban ang mga Amerikano sa puwersa ni Emilio Aguinaldo sa Luzon. Naharap din sila sa isang malaking usapin. Ano ang gagawin nila sa mga Muslim sa Mindanao at Sulu? Ayaw ng Estados Unidos na magkaroon ng isa pang malawakang digmaan sa katimugang Pilipinas habang nagpapatuloy ang labanan sa ibang bahagi ng bansa. Ating pag-usapan ang Sultanato ng Sulu. Mayroon itong matatag na sistema ng pamumuno bago dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas. Pinamumunuan ito ng isang sultan kasama ang mga datu at lokal na pinuno sa bawat komunidad. Islam ang sentro ng pamahalaan, kultura, batas at kaugalian ng mga tao sa Sulu. Hindi ganap na nakontrol ng mga Espanyol ang mga Muslim sa timog kaya't nanatiling malaya ang sultanato. Ating alamin kung ano nga ba ang kasunduang Bates. Kasunduang Bates. Ito ay kasunduan sa pagitan ng kinatawan ng Estados Unidos at ng Sultan at ilang pinuno ng Sulu na nilagdaan noong Agosto 20, 1899. Layunin nitong magkaroon ng pansamantalang maayos na ugnayan sa pagitan ng mga Amerikano at ng pamunuan ng Sultanato ng Sulu. Narito ang mga pangunahing personalidad sa kasunduang Bates noong 1899. Brigadier General John C. Bates, kinatawan ng Estados Unidos sa pakikipagnegosasyon ng kasunduan. Sultan Jamalul Kiram II, Sultan ng Sulu, pangunahing pinuno ng sultanato sa kasunduan. At si Datu Raha Muda, isa sa mga mahalagang pinuno ng sultanato sa negosasyon. Bakit ninais ng mga Amerikano ang kasunduan? Abala ang US sa labanan laban sa mga Pilipino sa Luzon simula pa noong Pebrero 4, 1899. Kaya naman, ayaw na nila ng karagdagang digmaan sa Mindanao. At dahil dito, ninais nila ng pansamantalang kapayapaan at kooperasyon sa katimugang Pilipinas. Kaya't ang kanilang estratehiya, panatilihin ang kaayusan sa timog habang nakatuon sa hilaga. Atin namang alamin kung bakit nakipagkasundo ang sultanato. Una, para mapangalagaan ng Islam at mga kaugalian ng mga Muslim sa Sulu. Ikalawa, maprotektahan ang papel ng sultan at mga datu sa pumumuno. Ikatlo, maiwasan ang agarang digmaan at armadong labanan sa US. At pang-apat, magkaroon ng espasyo para sa diplomasya at pakikipag-ugnayan. Ano ang mga napagkasunduan? Mga pangunahing nilalaman ng kasunduang Bates. Una, pagkilala sa soberanya ng Estados Unidos. Kinilala ng sultanato ang kapangyarihan ng United States. Ikalawa, pagpapanatili ng otoridad ng sultan. Sa ilang usaping panloob, nananatiling may kapangyarihan ng sultan. Ikatlo, paggalang sa relihiyon at kaugalian. Tinitiyak ang kalayaan sa Islam at tradisyonal na batas. Pang-apat, pagtataguyod ng mapayapang ugnayan. Kooperasyon sa pagitan ng United States at Sultanato. Pang-apat, buwan ng bayad sa sultan at mga pinuno. Bahagi ng sistema ng kooperasyon at pagkilala. At panghuli, pansamantalang kasunduan. Mapanatiling ang kaayusan habang abala ang United States sa Luzon. Ang unang nilalaman ng kasunduang Bates ay ang pagkilala sa kapangyarihan ng Amerika. Kinilala ng mga sultan ang United States bilang nakatataas na kapangyarihan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ang tradisyonal na otoridad ng sultan at mga datu ay pinanatili sa mga panloob na usapin ng Sulu. Ikalawa sa nilalaman ng kasunduang Bates ay ang paggalang sa Islam. Mahalaga ang pananampalataya ng mga Muslim. Ito ang sentro ng kanilang buhay, kultura at pamunuan. Ang mga opisyal ng United States ay tiniyak na hindi sila makikialam sa Islam at sa mga kaugalian ng Sulu.
Ang paggalang na ito ay nakatulong na maiwasan ang armadong tunggalian sa pagitan ng mga Amerikano at ng mga Muslim sa Sulu. Ang pagrespeto sa kultura at relihiyon ay naging pundasyon ng kapayapaan at matagumpay na diplomasya. Tatlo sa nilalaman ng kasunduang Bates ay ang pagbibigay ng buwanang bayad. Nagtakda ang mga Amerikano ng buwanang halaga para sa sultan at ilang pinuno ng Sulu. Hindi lamang ito simpleng regalo, kundi bahagi ng mas malawak na sistema ng kooperasyon sa pagitan ng United States at Sultanato. Tinitiyak ng bayad na mapanatili ang mapayapang ugnayan at paggalang sa lokal na pamunuan. Ano ang naging epekto ng kasunduang Bates? Una, naiwasan ang malawakang digmaan. Ikalawa, relatibong katahimikan sa rehiyon. Ikatlo, ugnayan ng mga Amerikano at lokal na pinuno. Ikaapat, bihira ang labanan sa unang bahagi. At pangapat, nakatuon ang puwersa sa ibang digmaan. Ngunit ang kasunduang Bates ay hindi naging pangmatagalang pangkapayapaan. Hindi naging permanenteng solusyon ang kasunduan. Nagbago ang patakaran ng United States sa Mindanao at Sulu. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kapangyarihan, batas, pangaalipin, armas at tunggalian. Dahil dito, unti-unting humina ang sistema ng kasunduan hanggang sa tuluyang mawala. Paano nagwakas ang kasunduang Bates? Noong 1904, opisyal na pinawalang bisa ang kasunduang Bates ng pamahalaan ng Estados Unidos. Mas direkta at mahigpit na pamamahala ng United States ang ipinatupad sa buong rehiyon ng Mindanao at Sulu. Sumunod ang mas seryoso at marahas na tunggalian sa pagitan ng mga Moro at mga sundalong Amerikano. At naitala ng United States Army ang mabigat na kampanya militar sa Mindanao at Jolo pagkatapos ng pagpapawalang bisa. Ngayong natapos na ang ating aralin, ang tanong, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung oo, halika, sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Maikling pagsusulit, fill in the blanks, jumbled letters, panuto, ayusin ang mga ginulong titik upang mabuo ang salitang kukumpleto sa bawat pangungusap. Unang bilang. Ang kasunduang Bates ay naganap sa pagitan ng mga Amerikano at Muslim noong blank 21,899. Ikalawang bilang. Si Brigadier General John C. Blank ang kumatawan sa Estados Unidos sa kasunduan. Ikatlong bilang. Si Sultan Blank Kiram II ang pangunahing pinuno ng Sultanato ng Sulu na lumagda sa kasunduan. Ikaapat, layunin ng kasunduan na mapanatili ang Blank sa pagitan ng mga Amerikano at Sultanato ng Sulu. At panglima, ang kasunduang Bates ay may kaugnayan sa Sultanato ng Blank. Ating alamin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay Agosto. Ikalawang bilang, ang tamang sagot, Bates. Ikatlo, ang tamang sagot, Jamalul. Ikaapat, Kapayapaan. At panglima, ang tamang sagot ay Sulu. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Handa ka na sa panibagong aralin. Para sa mas marami pang kwentuhang may saysay, like, follow, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat!